people have a limit to resources like time, money, and energy. Siguro narinig nyo na din to, na kapag bata pa, meron kang maraming time and energy. Yun nga lang wala kang pera. Pero dito mo din masasabi yung favorite line mo na sana all. Lalo na kung ang magulang ay nabibigay sa anak ang lahat ng pangangailangan. At may bonus pang wants. Napakaraming masaswerteng bata sa panahon ngayon. Dahil meron silang mga magulang na handang mag-sacrifice para makapag-provide ng maayos at maibigay yung mga hilig nila. Bilang magulang, ang gusto natin ay hindi na nila maranasan yung hirap na naranasan natin noon. Next is kapag nasa middle age ka na, ito na yung exciting at the same time exhausting part ng buhay natin. Exciting kasi kumikita ka na ng sarili mong pera dahil may trabaho ka na. Exhausting dahil dito ka na makakaramdam ng sobrang pagod ng katawan at isipan. Ang mahalaga meron kang pera and energy. Yun nga lang kulang ka sa time. Madalas puro na trabaho yung iniisip natin. Dito na kasi pinaghahandaan ng para sa future ng mga anak. Yung iba naman para magkaroon ng sapat na pondo for retirement. Ang vlog natin ngayon ay tungkol sa pagkakaroon ng balansing buhay. Bakit nga ba hindi pwedeng puro trabaho na lang ang iniisip natin? Hep hep, Norsagaray! Ay, Norsagaray pala. Dito kasi kami dinala ng aming guide. Nag-stop kami saglit dito sa may tapat ng school para kumustahin si Google Map. At ayan, may sign na nga agad ako na nasa tamang direksyon kami. Kapag may napupulot akong feather, palagi kong tinitingnan ko anong ibig sabihin yan. Iba-iba kasi ang kahulugan depende sa kulay. Kapag black and white feather, ito ay nagsisymbolize ng balance and harmony. Safety and protection. Pwede rin namang independence and freedom. Ang tagal nga pala namin nagpaikot-ikot. Di kasi namin alam kung saan talaga yung daan ang pupuntahan namin. Basta ang goal ay mahanap yung ilog. Akala ko nga dead end na yung way na to. Kaya naisipan naming mag-stop muna. Huwag naman sana kaming aabot sa puntong babalik rin yung damit namin dahil na-engkanto na kami. Pero ang sabi nung napagtanungan namin, diretso lang daw. Tapos nung may nakita kaming umaagos, bumaba na agad kami. Kanalang pala yun, akala namin ilog na. Nakakapagod kaya mag-stop muna tayo. Si Aikwen nga, imbes na magpahinga, ayan, nag-explore siya sa paligid. Masarap daw kasing pakinggan yung agos ng tubig. Ayan nga, inistorbo pa yung bibing naliligo. Ang sexy daw maglakad kaya gagayahin niya. Halika na, magpatuloy na ulit tayo. Ang dilim ng langit kaya pinag-iisipan ko kung babalik na ba kami. Pero hindi kasi nandito na tayo. Unang tingin mo pa lang sa ulap, sigurado ka ng uulan ng malakas. Nag-worry lang ako dahil ilog yung napuntahan namin. Anytime pwedeng umapaw ang tubig kapag bumuo sa malakas na ulan. Mabato pa naman yung daanan pabalik. Pero sabi ko, hindi naman siguro tayo dadalhin dito ni Lord kung ipapahamak niya lang tayo. Alam mo yung pakiramdam na parang may nagsasabi sa'yo na magtiwala ka lang. Dahil hindi kayo mapapano sa lugar na yan. Yung feather na nakuha ko, yun ang nagsilbing reminder sa akin na wala akong dapat ipag-alala. Alam mo ang nakakatuwa, yung unti-unti kong nakikitang lumiliwanag ang langit. Kahit sure na sure ako mukhang uulan. Ganyan din ang buhay natin, napaka-unpredictable. Kailangan natin palagi magtiwala sa Diyos dahil siya lang ang may kayang magpabago ng sitwasyon mo. Pagdadaanan mo ang madilim na parte ng buhay. Pero pag tumawag ka sa Kanya, asahan mo makikita mo ulit ang liwanag. Kaya wag kang mawala ng pag-asa. Mas lalo mo pang patatagin ang pundasyon mo. Which is your faith. Walang pressure yan pero napakaganda ng balik. Worry no more. Wala nga kaming dalang damit. Sa dam lang naman kasi talaga yung plano namin. Siguro talagang dinala kami dito para makapag-relax. Puro na lang kasi trabaho yung iniisip ko. Hindi ko na namamalayan na kulang na pala sa balanse ang buhay ko. Tamang isipin natin ang kumita ng pera. Pero dapat may time din tayo para makabanding ang ating mga anak. O kaya kahit simpleng kwentuhan lang. Mahalaga din kasi yan para sa kanilang mental health. Sa panahon ngayon, hindi lang naman tayo yung nai-stress. Sila din naman may mga silent battles din yan na pinagdadaanan na hindi lang nila kinikwento. Yung simpleng kumusta ka anak? Ano ba yung naiisip mo o kaya nararamdaman mo? Yan ang mga tanong na gustong-gusto nilang marinig mula sa atin. Hindi lang kasi material na bagay ang kailangan nila. Atensyon at pagmamahal din ang hinahanap nila. Alam mo bang hindi mo maibibigay kung ikaw mismo bilang tao ay hindi balanse? Nasubukan ko na kasi yan dati. Kapag puro trabaho yung iniisip ko, palagi akong irritable. Hindi ka na aware minsan na palagi ka na palang nakasigaw. Hindi rin naman pwedeng puro tayo pasyal. Pwera na lang kung diyan ka talaga kumikita. Kapag nasobrahan naman tayo sa gala, baka wala na tayong makain. Kaya kailangang balanse. 6 days na trabaho tapos isang araw ilaan natin sa pag-travel. Hindi naman kailangan na palaging sa mamahaling lugar tayo pupunta. Para sa akin kasi yung ma-enjoy ko lang yung nature, okay na. Makalanghap ng sariwang hangin, makarinig ng huni ng ibon, at makakita ng iba't ibang uri ng halaman. Ayon nga dun sa nabasa ko, a more balanced lifestyle can improve your quality of life, your mood, and your overall physical and mental health. At dito na nga natatapos ang ating vlog. Ingat kayo palagi hanggang sa susunod nating pagkikita. Bye-bye!